Wala mang pumupuri o pumapansin, ipagpatuloy mo lang ang magandang gawain. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 6, verses 1 to 6, and I read it for you. He left that place and came to his hometown, and his disciples followed him. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astounded. They said, "Where did this man get all this? What is this wisdom that has been given to him? What deeds of power are being done by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James and Joseph and Judas and Simon, and are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Then Jesus said to them, "Prophets are not without honor except in their hometown, and among their own kin, and in their own house." And he could do no deed of power there, except that he laid his hands on a few sick people and cured them. And he was amazed at their unbelief. Minsan po nasasaktan po tayo o kaya na may nalulungkot kapag ang ating mga gawa, ang ating mga mabubuting adhikain at mga isinusulong ay hindi sinusuportahan o kaya naman hindi pinapansin. Ito po ay isang normal na karanasan ng isang tao. Pero ang isang tao na may malinaw na bisyon sa buhay, malinaw na goal, malinaw na patutunguhan ng kanyang mga gagawin, hindi niya kailangan ng papuri, hindi niya kailangan ng mga bagay na sasabihin sa kanyang positibo para lamang magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin ng ating Panginoong Jesucristo kung papaanong siya ay umuwi sa kanyang kinalakhang bayan. Ngunit, imbis na salubungin siya ng papuri o kaya naman ng pagkamangha, sapagkat nagiging tanyag ang ating Panginoong Jesucristo, sila pa ang unang humusga sa Kanya. Hindi niya naramdaman ang pag-welcome ng isang kababayan ng kabaryo niya, pero siya ay nireject. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo, sana po ang ating maging attitude kapag po hindi tayo pinapansin o pinapaboran, sinusuportahan ang mga gawaing alam naman po natin na tama, mabuti, ay huwag po tayong masaktan. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong tumigil sa ating mga ginagawa. Pagkus ito po ay ating ipagpatuloy. Sapagkat ang grasya ng Panginoon ang siyang susuporta sa atin, ang biyaya, ang awa at pagmamahal, maging ang lakas na kaloob ng Banal na Espiritu, ang siyang magiging ating lakas para maipagpatuloy natin ang ating mga mabubuting gawain, may pumapansin man o wala. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po kami ng tatag ng loob sa mga panahon na kami po ay pinanghihinaan at nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.